Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagtatanong ni Pedro kay Kristo kung ilang beses daw bang patatawarin ang nagkakasala. Sabi niya, "Bossing, okay na po ba yung makapito?" Actually, nagmamagaling dito si Pedro sapagkat may kalakaran dati ang mga Hudyo na dapat 3 beses lang patatawarin ang isang nagkakasalang kapwa-tao. Ito'y dahil na misinterpret nila ang isang sipi sa kanilang banal na kasulatan, if I'm not mistaken, in the book of Amos, na nagpapakita di umano na ang Diyos ay nagpatawad o nagpapatawad sa isang tao o sa maraming tao ng 3 beses lamang. And so apparently, na misinterpret nila yon. That's why they thought na ganun lang din dapat ang limit ng pagkapatawad hanggang pangatlong ulit lang because they could never be more than God. Hindi sila po pwedeng humingkit sa Diyos. Hindi sila po pwedeng mas mapagpatawad kaysa sa Diyos. Kaya ako sinabing nagmamagaling dito si Pedro. Kasi yung 3, dinoble na niya, dinagdagan pa ng 1 at naging 7. Na perfect number pa para sa mga Hudyo. Kaya malamang iniisip ni Pedro, very good siya kay Kristo. Pero laking gulat niya nang sabihin ng ating Panginoon sa kanya, hindi lang makapito, kundi 70 ulit pa nito sa madaling salita, up to sawa. Sa isang beses lang ng pagkapatawad, nagsasawa na tayo eh. Di ba? Wala pang isang beses, sawa na tayo agad, ayaw na nating magpatawad. Yung pang maraming beses, never ending na pagkapatawad, di ba? Sabi nga din ng banal na kasulatan sa atin, basta't humihingi ng tawad sa atin ay patawarin din natin. Mapapadyesa Saragosa ka dito, parang di ko yata kaya. And that is why binigay sa atin ng Panginoon yung talinghaga sa ating ebanghelyong napakinggan na nagpapakita ng malaking awa ng Diyos sa atin. Kaya dapat lamang tayong maawa sa kapwa natin. In other words, yung parable na ito, nagpapakita din ng napakaraming grasya ng Diyos sa atin. Kaya dapat din tayong magbigay ng grasya ng pagkapatawad sa kapwa natin. You see, pag sinabi pong mercy of God, magkahugpong yung mercy and grace. Kasi yung mercy ay yung hindi ibigay sa atin ng Diyos yung kaparusahang deserve natin. Samantalang yung grace ay yung ibigay sa atin ng Diyos. Yung mga bagay, mga biyayang hindi natin deserve na tanggapin. So pag sinabi pong awa ng Diyos, nag-uumapaw na awa ng Diyos sa atin, nakakonektado sa grasya niya sa atin. Hindi lamang ito yung naisip nating partikular na kasalanan natin. Kasi pwede nating sabihin, hindi, mas malaki yung kasalanan niya sa akin eh. Mas matindi yung ginawa niya eh. Hindi naman ako kasing kasalanan niya eh. Hindi ganon. Hindi ganon ang pinag-uusapan din. In the first place, sa mata ng Panginoon, habang noong hindi pa niya tayo sinasagip sa ating kasalanan, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo deserving na maparusahan ng kamatayan. At kung tayo ay binigyan ng Diyos ng kamatayan at hindi pinatawad sa ating mga kasalanan, wala yung mga biyayang tinatamasa natin ngayon. Yung buhay natin, yung pamilya natin, yung pagkapari ko, yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung kalayaan natin, yung talento natin. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon, wala ang lahat ng ito kung hindi tayo kinaawaan ng Diyos. And so when we speak about the mercy of God, hindi lamang ito patungkol sa kasalanan natin, kundi patungkol na rin sa mga biyaya na tinatanggap natin noon pa man hanggang sa ngayon at sa mga susunod pang panahon hanggang sa buhay na wala hanggan. Kung sa awat grasya pa rin ng Diyos ay bibigyan niya tayo ng buhay sa kalangitan. So again, ulitin ko, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lamang yung iniisip nating maliit lamang o kakaunti lamang na kasalanan natin sapagkat pag sinabing awa ng Diyos sa atin, nag-uumapaw na awa ng Diyos sa atin, kasama dyan ang mga nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa atin. So sa madaling salita, nag-uumapaw ang grasya, punong-puno tayo ng awa ng Diyos. Kaya dapat din tayong maging dispenser, channel ng grasya ng Diyos sa iba. Partikular na rin ang grasya ng pagkapatawad sa mga nagkakasala sa atin. And so mga kapatid, makatutulong na sa ating mga pagdarasal bago nating ipagdasal. Iba't yun ang sabi ng Panginoon, ipagdasal natin ang mga kaaway natin.
magpasalamat muna tayo sa Panginoon sa mga blessings ng buhay natin. Kahit paulit-ulit. Kasi paulit-ulit naman tayong buhay, paulit-ulit naman tayong huminga, paulit-ulit naman tayo, hindi naman nawawala ang ating mga trabaho, ang ating mga negosyo, ang ating mga talento. So sa araw-araw, ulit-ulitin natin yon. At damihan pa natin yung mga biyaya ng Diyos sa atin. I-recognize natin in a specific manner, ito, buhay ako, may pamilya ako, malaya ako, may talento ako, malusog ako. Again, kahit ulit-ulit, bago natin ipagdasal yung mga kaaway natin o yung mga nangaaway sa atin. Because in so doing, mauna yung mga blessings, mauna yung masasampal tayo ng mga napakaraming biyaya ng Diyos sa atin na pagpapakita ng awa niya sa atin sapagkat hindi natin deserve lahat ng tanggapin. Sa gayon, mas lalambot ang ating puso, mas magkakaroon tayo ng disposisyon para ipagdasal ang ating kapwa kahit ang ating mga kaaway, para ipagdasal na tayo makapagpatawad. Alam po ninyo, iba yung ayaw magpatawad sa nasa proseso pa ng pagkapatawad, ha? Huwag niyong misconstrue yung hindi pa kayo nakapagpapatawad sa ayaw niyo talagang magpatawad. Hindi pa lang kayo nakapagpapatawad ng ganap, kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag niyong i-misconstrue yun na ayaw niyo talagang magpatawad. Basta nandoon sa loob ninyo, gusto niyo magpatawad at sa araw-araw ipinagdarasal niyo siya na sana'y mamatawad niyo na siya. Basta nasa proseso. Iba yung ayaw ng magpatawad sa nasa proseso ng pagkapatawad. Iba yung sa una pa lang ay sasabihin mo, ayoko, wala siyang karapatan na patawarin ko. Ayoko, hindi ko kaya, hindi ako Diyos para magpatawad. Iba yun. Sapagkat sa una pa lang, sinasarado na ang puso noon. Iba yung nasasaktan ka, kasi naalala mo yung ginawa sa'yo, pero pinipili po pa rin magpatawad sa kabilang. Iba yon. At yun ang sa palagay ko'y naaayon pa rin naman sa kalooban ng Panginoon. Kung i-interpret nga po natin sa isang anggulo, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na dapat magpatawad tayo ng 70 ulit nito, ay pwedeng sinasabi niya sa atin na kung hindi ka pwedeng makapagpatawad ngayon, ora mismo, kung hindi po pwedeng ora mismo ay mawala ang galit sa puso mo, basta unti-unti. Parang malalim at malalang sugat na pinapagaling mo. Hindi naman agad na nawawala yung sakit, hindi naman agad na nawawala yung uka sa balat, hindi naman agad nawawala yung pain. Unti-unti, unti-unti, hanggang sa ganap na maghilom at hanggang sa kahit yung peklat ay mawala ng tuluyan sa balat. Ganun lang. Basta ituloy-tuloy lamang po natin yung pag-iisip sa mga grasya ng Panginoon sa atin upang ito rin ang magtulak sa atin. I've been blessed, so much blessed. At hindi ko deserve ang lahat ng blessing na ito. Awa ng Diyos ang mga biyayang ito. Kaya marapat din akong magbigay ng awa sa kapwa ko. Ito po sana ang ating hilinging biyaya ngayon sapagkat yun ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang paghingi ni Azarias ng awa sa Diyos sa gitna ng mga pagdurusa na kanilang nadarama na kung ikukonekta po natin sa punto ng ating mabuting balita, sang-ayon sa ating talinghaga, ay parang sinasabi sa atin ng Panginoon na mga awa na ibibigay niya sa atin dahil hinihingi natin ay ibibigay niya. Hindi lamang ito yung awa sa ating mga pagkakasala, kundi yung awa na bigyan pa rin tayo ng mga hindi natin deserve na biyaya. Pero, tulad ng sinasabi sa mabuting balita, dapat hindi yun mag-stop sa atin. Tayo ay vessel, carrier ng mercies of God. Dapat ito ay ibigay din natin sa iba. Inasmuch as ang ibibigay natin sa iba ay napakaliit na porsyento lamang kumpara sa napakaraming awang ibinibigay sa atin ng buong may kapal. Ito sana ang ating makita at we are so blessed para hindi magpatawad. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinesya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa
mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa niyo ako ng panahon at papayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso. Sa kanya, sinunggapan niya ito at sinakal, sabay wika, "Bahid ka ng utang mo." Naglumod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at papayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, siya'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari, "Ikaw napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" Sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.